ng bahay, di ba? Nagdadrama din. May kanya rin ba drama yun? At meron din siyang dialogue sa kanyang ama, di ba? Ang ganda naman ng dialogue eh. Hindi ko kayo iniwan, di kagaya niyan. Pinaglingkuran ko kayo ng tapat. Pero ni minsan, hindi niya ko binigyan ng bisirong hambing. Diba? Yun ang drama niya. Nangyayari ko sa tunay na buhay, yung pagsiselos na yan, di ba? Halimbawa, ikaw yung palagi nag-aaral ng mabuti, palaging gumagawa ng gawaing bahay, tapos mas paborito pa yung tatamad-tamad yung anak. Magsiselos ka nga eh. Tapos malaki pa yung share lagi sa pagkain. May punto, may pinagagalingan. Pero alam ninyo, ano yung pagkakamali ng panganay na anak? Hindi natin pwedeng sabihin masama yung bunsong anak at napakabuti ng panganay na anak. Meron siyang pagkakamali eh. Ano yung pagkakamali niya? At pinaunawa rin sa kanya ng kanyang tatay. Anak, di ba magkasama tayo lagi? Kung anong akin, nasa iyo rin. Yun ang bagay na hindi po nakita ng panganay na anak. At para baga sinasabi ng tatay, ang halaga ko lang ba ay isang bisirong hambing? Hindi mo nakikita yung kahalagahan na magkasama tayo at kung anong meron ako ay sa'yo rin. Dito makikita natin na yung palang paglapastangan sa bagay na meron tayo ay maihahalin tulad din sa hindi pagbibigay o hindi pagkilala sa magagandang bagay na nasa atin. Nakuha niyo po? Yung bunsong anak, hindi pinakalagahan yung bagay na meron siya. Dinapastahan din, di ba? Dilustay sa hindi mabuti. Pero yung pangalan na anak, in a similar way, almost similar way, ano yung pagkakamali niya? Yung bagay na nasa kanya, hindi niya nakilala at napagtantong meron pala siya. He did not acknowledge the good that is already in him. At kaparehas po yun ng bunsong anak. Kapag hindi mo natin na-appreciate yung mga bagay na meron na tayo na binigay sa atin ng Diyos, hindi po yan naiiba dun sa mga taong sinasayang ang mga bagay na binigay sa Kanya. Equally not good. At yun po yung pagkukulang ng panganay na anak. Kaninong karakter po tayo nakaka-identify? Yung bunsong anak na sinasayang ang mga bagay at grasyang binibigay sa atin ng Diyos, o yung panganay na anak na hindi man lamang kumikilala sa mga grasya at biyaya binibigay sa atin ng Diyos. Alin mo kayo? Minsan yung panganay tayo, di ba? Minsan din yung bunso. Pero alam niyo, ang hinihimok sa atin ang pagbasa ngayon ay maging tulad ng Ama. Kung meron pong lalabi sa atin, ayun po ay ang pagmamahal. It is love that sees beyond. It is love that understands what the human mind could not understand.